ko ngayon sa monoshock yung Rouser 135 ko. Tapos marami kasi akong na encounter sa mga na-post ko kung paano ko daw na-convert yung Rouser 135 into mono. Tapos anong monoshock din yung gamit ko. Tapos paano ko convert, paano naglagay ng mga bracket, tapos anong swing arm yung gamit ko. Ayan. Bali ito yung ginamit kong monoshock sa ngayon. Stock to ng Raider. Ayan. Yung gamit ko kasi dito dati, yung pang Raider FI, dito ko siya kinabit sa Raider ko. Ayan. Dito ko siya kinabit sa Raider ko. Same lang din naman yung sukat nito, 285 siguro yan, 285 mm. Same lang sa carb tsaka yung sa FI na monoshock. Ayan. Tapos sa swing arm, stock lang yung ginamit ko. Ayan. Kita naman siguro may lagayan pa ng stock na fender ng LS135. Okay, tanggalin muna natin to para may pakita ko sa inyo kung paano ginawa yung bracketing para dito sa monoshock, dito sa chassis at dito sa swing arm ng LS135 ko. Ayan. Ayan. Ito yung gamit kong shifter dito nung pa ako, single shifter. Ayan. Yung brand, ayan, Ishimura, pang Wave at pang XRM, Wave XRM. Tapos yung ginamit kong footrest, ayan, ito yan, footrest ng pang Raider 150. Ayan. Ito yung sinabi kong gagamitin kong monoshock. Stock pa rin to ng Raider 150. Explain ko na lang mamaya kung para saan yung ito, yung may rubber na yan o yung inner tube na yan. Ayan. Tapos dito sa conversion, paano naglagay ng bracket dito sa swing arm. 2012 model na convert ng mono is 2014. Ayan, 2014. Tapos ayan, stock swing arm yan ha. Alam niyo siguro kung ano yung disenyo ng stock swing arm. Ayan, stock swing arm. Bali yung ginawa ko dito, pinagawa ko sa kilala kong mekaniko, nag-convert nito is pinabili niya ako ng 16mm na square bar ba yun? 16mm na square bar, tsaka 10mm na square bar. Bali yung ginawa dito, pinutol to dito, pinutol yung chassis talaga. Yan, pinutol yan dito, pinutol. Tapos yung binili kong 16mm, ipinasok dyan sa loob, parang ginawa niyang palaman sa loob. Yan, magkabilaan, dun sa kabila ganun din. Dito meron din 16mm nasa loob, tsaka dun sa kabila. Yan, 16mm meron din yan sa loob. Tapos kung magtatanong kayo paano kinabit yung o nalagyan ng bracket para sa angkasan o sa OBR, ayan, nagfabricate lang yung tropa ko ng flat bar siguro to, basta flat bar lang yung ginawa niya. Tapos yung binili kong 10mm, yan, ito, yan, mahaba yan, dito niya pinutol. Bali na lang, dito niya hininang. Tapos yung ginawa niyang bracket dito niya kinabit. Ayan, dito sa may 10mm na square bar. Same din sa sa kabila. Tapos dito, sinabi ko na kanina, may yan,
palaman sa loob dito talaga sa loob ng chassis. Meron yung palaman na 16mm, tapos meron din dito sa labas ano to, 10mm. Yan, 10mm haba yan papunta dito. Yan, ano, 10mm yan. Yan, 10mm. Tapos ano pa, paano ko binutas dito para hindi masyadong ano, masagwa tingnan. Yung iba kasing nagko-convert ng muno, tabas lang ng tabas dito. Ayan, ito saktong sakto lang talaga yung ano, butas. Kaya hinay-hinay lang sa pagbutas dito para hindi masyadong ano, masagwa tingnan. Tapos ganun din sa ano ko. Yan, yan lang yung tinabas ko. Ako lang din nagtabas niyan. Yan, saktong sakto lang yung sa ano, gamit kong monoshock. Yan, saktong sakto lang yan. Makita nyo yan mamaya. Ayan, yung ginawa sa ano, yung ginawa sa swing arm is ito lang. Tinanggal yung ano, may tawag dito, yung may nakaharang dito. Tapos yan yung purpose ng ano, inner tube na gamit ko para matakpan yung ano, bolt tsaka nut dito para hindi mapasukan ng tubig or putik. Ayan. Tapos yung ginawa dito, nagfabricate lang ng angle bar, 6mm siguro yung kapal nun. Tapos yung flat bar na ano, 6mm din. Yan yung ginamit dyan. Yan lang. Tapos dito, yan, ito yung ano, flat bar na sinabi ko, 16mm. Ito din 16mm yung ginamit dito. Tapos ganyan yung resulta sa ano, maliit lang yung butas o tama lang yung butas o binutas dito sa ano ko, cover dito sa ano, sa may tire hugger banda, tsaka dito sa ano, sa may tire hugger mismo. Before ko pinahinang to, ayan, dito tsaka dito sa ilalim. Ayan, before ko pinahinang yan, kinuha ko yung stock na sukat ng ano ko, original na dual shock. Yung haba nito is 370mm. Pa-correct na lang kung mali ba yung sinabi ko. Tapos dito sinukat ko dyan, so may lagayan ng bolt papunta dito. Yan yung lagayan ng dual shock, sinukat ko. Ayun, 370mm. Bali before ko yun pinahinang, yung dalawang bracket nya sa chassis at saka dito sa swing arm, stock swing arm, dinagdagan ko siya ng ano, yung tawag dito, yung taas nya, dinagdagan ko ng 10mm. Bali sa stock o sa original niya na 370mm, ginawa ko siyang 380mm, kaya medyo tumaas siya ng konti. Yan yung ginawa ko. Tapos yun na, pinahinang ko na siya. Ayan, nakabit ko na yung ano, na tire hugger tsaka yung ano ko, cover dito sa may right side. Ayan, munti ko na makalimutan, wala na pala tong ano, tawag dito, wala na pala tong airbox, tanggal na dahil doon sa ano, monoshock conversion ko dito sa ano, sa motor. Yan yung monoshock natin, malinis pagka ano, pagka cutting nung tawag dito, yung dito sa ilalim ng cover, tsaka yung ano nya, tire hugger. Pag titingnan mo sa ano, sa malayo, yan, hindi mo talaga makikita kung saan nakalagay yung monoshock. Yan, yun lang. Yan lang yung ano ko, kung paano ko kinonvert yung
monoshock o paano ako convert ng monoshock yung LS 135 ko. Yun, ride safe.